Isang ina na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Proud ako sa'yo. Kamusta ang panganganak mo, baby? Masakit? Uulit ka pa? Oh. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga katekram, mga ka-solid B, at syempre mga ka-lovers. So, ayun po, hinatid na po namin si Bebe Labs sa delivery room. At kanina pa po yun, no, nung talagang ininda na po niya yung sakit. At nag-decide pa siya na gusto niya magpa-CS. Siguro dahil sa sobrang pain na nararamdaman niya. And then, ayun, siguro ilang oras na rin siya doon sa loob ng delivery room, mga 2 hours na siguro, na talagang iniinda niya yung sakit, and then may pagdurugo na. At nandun ako sa kanya, talagang nanginginig po siya, grabe, as in, talagang kinakaya niya, no? Kahit ramdam na ramdam ko, kung pwede ko nga lang akuin yung sakit, sana ako na lang Ako na lang yung nakakaramdam ng sakit. Kasi kapag nakikita ko siya na ganun, guys, grabe. Sobrang kinakabahan ako, natatakot ako. Kumbaga parang hindi ko na lang pinapakita sa kanya yon. At ayun nga, no, nung sinabi niya na parang natatain na siya, kasi hindi pa siya talaga pinapairi ng doktor o ng midwife. Dahil nga hindi pa, basta may sinasabi yung about sa kwelyo ba yon? And then hindi niya siguro napapansin na napapairi siya, and then ayun, nagdurugo po. At hanggang sa ngayon po, umalis po muna ako doon, pinaalis ako ng midwife. Gusto ko sana siyang samahan, no, para labanan yung pain niya at para masabihan siya, kasi sabi ko naman sa kanya, kayang-kaya niya yun. No, kahit ako mismo natataranta, natatakot, kinakabahan. So, grabe talaga yung kaya sa mga ina dyan, saludo ako sa inyo. Grabe, no, lalong-lalo na sa mama ko, ilang kaming nilabas nun. At ayan, kitang-kita ko talaga dito kay Bebe Labs, no. Grabe yung pain. As in, mararamdaman mo talaga yung na talagang abot langit yung tiis niya. So, i-update ko na lang po kayo. Ayan. Kapag okay na-deliver na. At ayun pa rin po, no. Tanging hiling ko lang pa rin po na pray po, no. Yung dasal nyo po ay mahalaga. Para sa amin, sa akin, lalo na kay Bebe Labs at saka sa baby ko. At syempre ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako. Umuwi siya. Ano to? Ano yun? Now, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha! Baby, huwag nang pahirapan si Mami. Labas na ikaw kasi susundon ka pa namin. Mararanasan mo na yung isa ka ng magiging ganap na babae. Kasi mararanasan mo na to. No? Sakit? Kayang-kaya mo yung sakit na yan. Nagko-construction sila sa loob. Nagko-construction siya sa loob. Nag-construct na.
So ayun, update po kay Bebe Labs. Sa wakas po, sa awa po ng Panginoon natin at syempre sa tulong po ng inyong dasal, na normal po natin, na normal po niya, nakayanan po niya, dapat isi-CS siya. Kasi nga po nag-ano na siya, nagsabi na siya na baka pwedeng dalhin siya sa CS o baka pwedeng i-CS na. Kasi hindi na talaga kaya niya, hindi na talaga niya kaya yung pain. Pero sa awa ng Panginoon, sa dasal, kasi alam ko talaga, no, mayroon akong tiwala sa kanya. Yan, kilala ko siya, matapang siya. Kaya talagang kahit na 2.9 kilo po yung baby, ayan si Baby Ara, 2.9 kilo po, nakayanan po niya talaga. And proud ako kay Bebe Labs kasi grabe ang tapang niya, no? Kasi sa tuwing makikita ko siya, guys, no, hindi ko maipaliwanag yung pain na nadarama niya. Parang nararamdaman ko yung pain na nararamdaman niya. At masasabi ko na isa na siyang tunay na babae. Ayan, proud ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Bebe Labs. And aalagaan ko kayo mag-ina. And syempre, welcome po kay Baby Arabella, no, dito sa mundo natin. At ayun, 12:15 ng hapon po lumabas po si Baby Ara. And alam ko na si Baby Ara ang papalit kay Ivana. Charot lang po. So ayun, sa kabila po ng kaba, taranta, syempre napalitan na po na yon ng kasiyahan. At syempre maraming salamat po talaga sa inyo. So ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga kaganapan, mga ibang clip, picture or video sa mga nangyari kanina. Ayun. Talaga naman mamingiti siya. Ang sarap naman sa pakiramdam nun. Talaga naman. One day, ay wala pang 1 day old to. Oras pa lang. 1, 2, 3, 4 hours. Ayan. 4 hours po nang siya ay lumabas. September 29, alas 12:15, mga ganun time. 12:15 ng hapon. Lumabas po si Arabella. Ayan. Ang babaeng tatalo kay Ivana. So ayun po, nandito pa rin po kami sa hospital at mamaya po mga alas 9 po i-born screening na po si Baby Ara. Siyempre nandito rin po si nagpapahinga siya. Born screening, di ba? Anong hindi? Ha? Born screening yung kasama niya. Yun na yun. Ha? Hearing aid lang mamaya. So ayun, hearing aid lang pala mamaya, guys. And bukas pa yung born screening. Ano ba yung mga ginagawa sa born screening? Yung mga nandun. Hindi pala kasama yun. Ba't bukas pa? Kasi ito, pero uuwi na tayo after ng hearing aid. babalik tayo bukas. Okay, so ayun pala. So ang gagawin pala mamaya kay Baby, naturukan na siya ng mga bakuna, and then mamaya hearing aid yung sa tenga niya. And uuwi na kami after nun. Then bukas pala babalik kami para sa newborn screening. Ayan, meron pang mga gagawin para sa kanya. So ayun, masaya po kami. Siyempre ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Alam ko na sinama niyo po kami sa inyong dasal. Kaya maraming salamat po sa inyo, guys. Mga katekra, mga solid B, mga kalabers, maraming salamat po. Nawa po ay i-bless din po kayo sa pang araw-araw
na pamumuhay. Yan po ang aking samot dalangin para po sa inyo. Ayan. Sigad na po yung bahala magbalik sa inyo ng blessings at ng mga panalangin na ipinagkaloob niyo sa amin. Dahil nga po, ligtas po no, ang aking mag-ina. At alam naman po natin na ang pinakamahirap na panganak is yung sa una. Ayan, maraming salamat po. So update na lang po ako. At pasensya na po kung hindi po ako nakakapag-live at nakakapag-topic po ngayon dahil hindi ko po siya maipaprayo ngayon. No, at alam ko marami ng mga issue. So babalik na lang tayo dyan after na masettle ko po ito lahat. Itong mag-ina ko. No? So I love you all guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli po.